Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang bahay na pula. Ako si Daniel. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik. 20 taon na ang nakalipas mula nang huli kong makita ang bahay na iyon, ang pulang bahay sa dulo ng lumang daan. Sa baryo namin, wala nang ibang kulay ang tumatak sa alaala ko, kundi pula. Hindi dahil maliwanag ito, kundi dahil parang sariwang dugo ang pagkakapahid ng pintura sa kahoy na dingding. Noong bata pa ako, bawal kaming maglaro sa bandang iyon. Sabi ng matatanda, may nakatira raw doon na hindi tumatanda. Isang matandang babae na hindi na lumalabas sa araw at ang mga bintana niya ay laging nakasara. Maliban sa isang bintanang laging may ilaw. Pulang ilaw. Hindi ko pinaniwalaan noon. Bata ako, mahilig sa hamon, mahilig sa takot. Hanggang sa isang gabi, may nawala. Ang kapatid kong si Elias. Umuwi ako ngayon dahil sa isang sulat. Walang nakalagay na pangalan ng nagpadala. Isang papel lang na nakatiklop. May bahid na kupas na pula sa gilid. Naghihintay pa rin siya. At sa ilalim noon, isang simpleng guhit. Isang bahay. Kulay pula. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang mas malamig dito kaysa sa buong baryo. Walang ilaw poste, walang kapitbahay. Tanging ang tunog ng sariling hakbang ko sa lupa ang kasama ko. Unti-unting sumilip ang bubong ng bahay sa likod ng malalaking puno ng mangga. Nakatayo pa rin ito. Mas kupas na ang pintura, mas kupot ang kahoy, pero pula pa rin. Parang hindi ito kumupas. Parang mas lalong lumalim ang kulay. Tumigil ako sa tapat ng bakod na yari sa kalawangin na bakal. Nakabukas ang tarangkahan. Parang inaasahan ako. Napasulyap ako sa mga bintana. Lahat ay madilim. Maliban sa isa. Sa ikalawang palapag, sa pinakadulong kanan, may liwanag. Mahinang, pulang liwanag. Hindi kumikislap, hindi gumagalaw. Buhay. Noong bata pa kami, si Elias ang unang nagsabi sa akin tungkol sa pulang ilaw. Kuya, bulong niya noon habang nakasilip kami sa may punong santol. May tao sa loob, nakatingin siya. Wala akong nakita noon, pero nakita ko ang takot sa mata niya. Pagkalipas ng 3 araw, nawala siya. Sabi nila, baka nalunod sa ilog, baka tumakas, baka kinidnap. Pero alam ko kung saan siya huling nagpunta. Sa pulang bahay. Huminga ako ng malalim at itinulak ang tarangkahan. Kumayod ang bakal, parang sigaw. Ang damo sa bakuran ay hanggang tuhod na. Walang bakas ng paa. Walang palatandaan na may bumibisita rito. Pero ang ilaw sa bintana ay hindi namamatay. Habang papalapit ako sa pintuan, napansin ko ang kakaiba. Ang pintura sa may gilid ng pinto. Sariwa. May patak na tila bagong pahid. Hinawakan ko. Basa. Hindi ito alikabok.
Hindi ito kalawang, malapot, mainit. Inamoy ko. Metal. Amoy dugo. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan ang pinto. Siguro dahil gusto kong malaman ang totoo. Siguro dahil pagod na akong tumakas sa alaala. O siguro dahil may bumubulong sa loob ng isip ko. Umuwi ka na. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Hindi ito nakalak. Madilim ang loob. Amoy luma. Amoy kahoy na nababad sa ulan. Pero may isa pang amoy. Matamis, bulok, at mainit. Parang may sariwang niluluto o sariwang tinatago. Sumilip ako sa loob. May hagdang kahoy paakyat sa ikalawang palapag. At doon mismo sa itaas ng hagdan, nakabukas ang pintuan na kung saan nanggagaling ang pulang liwanag. Hindi ako dapat umakyat. Alam ko yun. Pero may narinig ako. Isang mahinang tunog. Parang bata. Humihikbib. Mahinang. Paulit-ulit. Kuya. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi maaaring si Elias yon. 20 taon na ang nakalipas. Pero malinaw ang boses. Parehong-pareho. Kuya, andito ako. Unti-unti akong umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay umuungol ang kahoy. Parang ayaw akong paakyatin. Habang papalapit ako sa pintuan, mas umiinit ang hangin. Mas pumupula ang ilaw. Parang tumitibok. Parang puso. Pagdating ko sa tapat ng pintuan, nakita ko ang loob ng silig. Walang kama, walang mesa, walang gamit. Puro pula ang dingding. Hindi pintura, kundi marka ng kamay. Daan-daang marka ng kamay. Maliliit, parang sa bata. Sa gitna ng silig, may nakatayong tao. Nakaputing damit, mahaba ang buhok, at dahan-dahang lumingon sa akin. Wala siyang mukha, puro pula. At sa loob ng pulang kawalan na iyon, may mga mata. Marami. At sabay-sabay silang tumingin sa akin. Ngumiti siya, o kung anumang meron siya sa halip ng bibig, at nagsalita. Salamat at bumalik ka. Tumigil ang pulang ilaw, at sa isang iglap, nasa likod ko na siya. Humawak sa balikat ko. Mainit ang kamay. Mainit na parang bagong dugo at bumulong sa tenga ko. Isa ka pa. Hindi ako agad nakasigaw. Hindi ako agad nakatakbo. Parang may malamig na hangin na pumasok sa dibdib ko at doon na natili. Nakapako ang mga paa ko sa sahig habang ang kamay niya, kung kamay man iyon, ay dahan-dahang humigpit sa balikat ko. Mainit. Hindi normal na init. Parang balat na kakagaling lang sa ilalim ng araw o sa loob ng apoy. Isa ka pa. Paulit-ulit niyang ibinulong iyon. Parang hindi siya nakikipag-usap sa akin. Parang may kausap siyang iba. Sa loob ng silid, biglang nagsimulang gumalaw ang mga marka ng kamay sa dingding. Hindi sila simpleng bakas. Gumagapang sila. Unti-unti, tila may humihila mula sa loob ng pader. Parang may mga batang gustong lumabas. Kuya, narinig ko na naman. Mas malinaw, mas malapit. Sa ilalim ng sahig. Napaatras ako at nabitawan niya ako. O baka pinakawalan niya ako. Hindi ko alam, pero sa sandaling iyon, tumakbo ako palabas ng silid at pababa ng hagdan. Hindi ko na iniisip kung paano ako makakalabas.
Gusto ko lang makalayo. Habang bumababa ako, napansin kong mas mahaba na ang hagdan kaysa kanina. Parang hindi ito ang parehong bahay. Ang mga dingding ay mas makipot, mas pula, mas basa. Sa bawat hakbang, may naririnig akong mahinang iyak. Hindi lang isa, marami. Parang sabay-sabay silang humihikbi sa loob ng kahoy. Pagdating ko sa ibaba, hindi na iyon ang parehong sala. May mga nakasabit na larawan sa dingding. Mga lumang litrato. Lumapit ako. At doon ko nakita, mga batang lalaki. Iba-iba ang mukha, iba-iba ang edad. Pero pare-pareho ang ekspresyon, takot. Sa likod ng bawat litrato, may nakasulat na petsa, taon-taon, may nawawala bawat taon. At sa pinakahuling litrato, nakita ko ang sarili ko, bata pa. Kasama si Elias, nakatayo kami sa harap ng pulang bahay. At sa likod ng litrato, nakasulat, susunod. Nanginig ang kamay ko, hindi ito maaaring mangyari. Hindi kami kailanman nagpa-picture sa harap ng bahay na ito. Ayaw ni Elias lumapit. Ako lang ang nagyaya. Ako ang nagsabi na walang totoo sa kwento. Ako ang naghamon at ako ang unang tumakbo palayo nang narinig namin ang boses sa loob. Iniwan ko siya. Iniwan ko si Elias. Sa mga sandaling iyon, may narinig akong yabag sa likod ko. Mabagal. Kaladkad. Parang may hinihila. Hindi ako agad lumingon. Alam kong hindi ko gugustuhing makita. Pero nang tumigil ang yabag sa likod ko, may isang malamig na hininga ang dumampi sa batok ko. Hindi siya umalis. Boses iyon ng babae. Mahinahon, halos malambing. Pinili niyang manatili. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hindi na siya mukhang walang mukha. Ngayon, malinaw ko nang nakikita. Ang balat niya ay kulay abo, manipis na parang papel. Ang mga mata niya ay sobrang pula, hindi dahil sa dugo, kundi parang nagliliyab mula sa loob. At ang ngiti niya, masyadong malapad. Hinahanap ka niya. Biglang nagbukas ang sahig sa gitna ng sala. Walang ingay, walang babala, isang malaking bitak ang bumuka. At mula roon ay umalingaw-ngaw ang iyak ng mga bata. Sumilip ako. Madilim sa ilalim, pero may gumagalaw, mga kamay. 12 kamay ang nakataas, tila humihingi ng tulong. At isa sa mga kamay na iyon, may pulang sinulid na nakapulupot sa pulso. Parehong-parehong ng suot ni Elias noon. Pula ang paborito niyang kulay. Kuya, ngayon malinaw na malinaw. Hindi ito alaala, hindi ito guni-guni. Nasa ilalim siya, buhay, o kung anumang anyo ng buhay ang natira rito. Bakit? Tanong ko sa babae. Bakit naandyan sila? Ngumiti siya. Hindi ako ang kumukuha. Ang bahay. Tumibok ang mga dingding. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong struktura. Parang may puso sa loob ng kahoy. Parang may sikmura sa ilalim ng sahig. Pinagpakain ko lang siya. At ikaw? Ikaw ang huling kulang. Tumakbo ako sa labas ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-atubili. Naririnig ko ang sigaw sa likod ko. Hindi sigaw ng galit, sigaw ng gutom. Paglabas ko sa pinto, akala ko makakatakas na ako. Pero pag-angat ko ng tingin, wala na ang bakod, wala na ang daan, wala na ang baryo. Puro pula ang paligid, parang ang bahay lang ang natira sa mundo. At unti-unti, umiikli ang bakuran, lumiliit ang espasyo. Parang hinahabol ako ng mismong lupa. Sa likod ko, bumukas ang pintuan. Hindi ka makakaalis, sabi ng babae. Hindi hanggat hindi mo siya pinapalitan. Nanlamig ang dugo ko. Pinapalitan? Hindi sila basta kinukuha. May pumapalit, may nananatili, may nagiging bahagi ng bahay. At sa sandaling iyon, may biglang umakyat sa lupa. Isang maliit na anyo, payat, dumi, nakayuko. Dahan-dahang nag-angat ng ulo. At nakita ko ang mukha, si Elias. Pero ang mga mata niya, puro pula. Kuya, sabi niya, pagod na ako. Tibok, tibok, tibok. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tunog.
Sa lupa ba? Sa hangin? O sa sarili kong dibdib? Nakatayo si Elias sa harap ko. Payat. Namumutla. Ang balat niya ay parang papel na nababad sa tubig ng matagal. Pero ang mga mata niya, pula. Hindi galit. Hindi galit ang naroon. Pagod. Malalim na pagod. Kuya, palitan mo na ako. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Uuwi tayo, sabi ko. Aalis tayo dito. Ngumiti siya. Hindi masaya. Hindi malungkot. Isang ngiting alam ang katotohanan. Walang umaalis dito. Sa likod niya, ang pulang bahay ay tila humihinga. Ang mga dingding ay bahagyang lumulubo at lumulubog, parang laman. Ang mga bintana ay parang mga mata na nakatingin sa amin. At ang pinto, unti-unting nagsasara. Hindi kita iniwan, bulong ko. Pero pareho naming alam na kasinungalingan iyon. Noong gabing nawala si Elias, ako ang unang tumakbo. Narinig ko ang tawag niya. Narinig ko ang iyak niya. Pero pinili kong hindi lumingon. Pinili kong iligtas ang sarili ko. Biglang umuga ang lupa. Bumuka muli ang sahig sa likod ko. Ngulit sa pagkakataong ito, hindi lang kamay ang nakita ko. May hagdang pababa. Hagdang yari sa buto at kahoy, nababalutan ng pulang liwanag. Doon ang puso, sabi ng babae mula sa may pintuan. Hindi ko na malayan kung kailan siya lumabas. Nakatayo siya roon, tahimik. Nagpapakain ng bahay. May isang bata bawat taon. Pero ang kapalit, isang tagapag-alaga. Tagapag-alaga? Isang mananatili. Isang magbabantay. Isang tatawag sa susunod. Napatingin ako kay Elias. Siya ang pumalit sa nauna. Bata pa rin siya dahil hindi siya tumatanda rito. Pero napapagod siya. Tibok. Mas malakas ngayon. Tibok. Tibok. Kuya! Lumapit si Elias. Ayoko na dito. Unti-unti niyang hinawakan ng kamay ko. Malamig, pero hindi tulad ng babae. Hindi apoy, kundi parang yelo na matagal nang nakababad sa dugo. Kung hindi ka papalit, sabi ng babae, pareho kayong mananatili. 2 bata ang kailangan ng bahay kapag walang pumapalit. Nanikip ang dibdib ko. Alam ko ang ibig sabihin nun. Kung tatanggi ako, hihilahin kami pareho at maghahanap ulit ang bahay ng susunod na daraan. Huminga ako ng malalim. Kung bababa ako, tanong ko, makakaalis siya. Tumanggo ang babae. Ngumiti. Mas lalo siyang naging maliwanag sa pulang liala. Kapag hinawakan mo ang puso, magiging iyo ang bahay. Bumaba ako sa hagdang buto. Bawat hakbang ay may kasamang mahinang bulong. Mga pangalan, mga taon, mga batang hindi na nakabalik. Habang bumababa ako, mas umiinit ang hangin. Mas sumisikip ang daanan hanggang sa makarating ako sa ilalim. Isang silid, bilog, at sa gitna nito, isang bagay na tumitibok. Malaki, kasing laki ng dibdib ng tao, nakabitin sa mga ugat na nakakabit sa mga dingding. Pula, basa, buhay, ang puso ng bahay. Habang papalapit ako,
narinig ko ang mga boses. Kuya! 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 Hindi lang kay Elias, maraming batang tumatawag, humihingi ng tulong. Pero alam kong iisa lang ang kayang iligtas. Isang kapalit, isang kaluluwa. Inabot ko ang puso. Mainit, parang buhay na laman. At sa sandaling hinawakan ko ito, nakita ko ang lahat. Lahat ng batang dinala rito. Lahat ng takot. Lahat ng pagmamakaawa. At nakita ko rin ang simula. Ang babae. Hindi siya multo. Hindi siya demonyo. Isa rin siyang pumalit noon. Isang batang babaeng iniwan. Isang batang hindi rin nilingon. At nang siya'y mapagod, kailangan niyang maghanap ng susunod. Patawad. Bulong ko. Hindi ko alam kung para kanino. Kay Elias. Sa sarili ko. O sa mga batang naiwan. Humigpit ang hawak ko sa puso. At nagsimulang tumibok kasabay ng tibok ng dibdib ko. 1, 2, 3. Hanggang sa biglang tumigil. Umalingawang ang isang matinis na sigaw sa buong bahay. Ang mga dingding ay nagbitak. Ang mga ugat ay napigtas. Ang pulang liala ay kumikislap-kislap. At sa itaas, narinig ko ang sigaw ni Elias. Kuya! Ngulit hindi iyon sigaw ng takot, kundi ng pagkagulat. Nararamdaman kong may pumapasok sa akin. Parang mainit na usok. Parang dugong umaalos sa maling direksyon. Ang sahig sa ilalim ko ay naging kahoy. Ang balat ko ay naging dingding. Ang paghinga ko ay naging hangin ng bahay. At ang mga mata ko ay naging mga bintana. Huli kong narinig ang yabag ni Elias na palapayog. Huli kong narinig ang pintuan na bumukas. Huli kong narinig ang hangin ng labas. At pagkatapos, katahimikan. Tibok. 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 Pero ngayon, hindi na ito nanggagaling sa ilalim. Nanggagaling na ito sa akin. Hindi ako namatay. Iyon ang unang bagay na naunawaan ko. Hindi ako nabuhay. Iyon ang sumunod. Ako ay naging pagitan. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko dahil wala na akong katawan. Nararamdaman ko ang bawat tabla ng sahig, ang bawat pako na nakabaon sa kahoy, ang bawat bitak sa dingding. Kapag may hangin, dumadaan ito sa akin. Kapag umuulan, ramdam ko ang bawat patak na sumasapol sa bubong. At sa bawat gabi, tumitibok ako. Ang puso ng bahay ay nasa loob ko na. Ako na ang tibok. Akala ko natapos na. Akala ko malaya na si Elias. Sa mga unang araw o buwan o taon, hindi ko na alam ang oras, wala akong naramdamang presensya ng bata. Tahimik ang paligid. Walang iyak. Walang tawag. Taming ang malamig na gabi at ang mga kuliglig sa malayo. At sa unang pagkakataon, walang pulang ilaw sa bintana. Madilim ang lahat. Naniwala akong sapat ang ginawa ko. Naniwala akong naputol ko ang siklo. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong yabag sa labas ng bakuran. Mahina, mainat, may kasamang bulungan. 2 bata. Dito raw yon. Totoo ba yung kwento? Hindi ko sila nakikita tulad ng dati.
Nararamdaman ko lang ang bigat ng kanilang mga paa sa lupa, ang pagyuko nila sa bakod, ang pagdampi ng kanilang kamay sa tarangkahan. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihing umalis sila, pero wala akong bibig, wala akong boses. Bukas yan, sabi ng isa. Unti-unting bumukas ang tarangkahan. Hindi ko iyon ginusto. Hindi ko iyon ginusto. Pero gumalaw ang bakal. Kumayod. Parang dati. Parang noong ako ang dumating. Bilisan mo. Pumasok sila sa bakuran. Nararamdaman ko ang takot nila, ang kaba, ang panabik. Parehong edad namin ni Elias noon. Parehong hamon sa mata. Parehong hindi naniniwala sa babala. Tumayo sila sa harap ng pintuan. Humawak ang isa sa doorknob. Sa sandaling iyon, may kumirot sa loob ko. Isang matinding gutom. Isang pagnanasang hindi akin. Isang udyok. Papasukin mo sila. Pakainin mo ako. Hindi iyon ang isip ko. Hindi iyon ang gusto ko. Pero ang tibok, mas lumakas. Tibok, tibok, tibok. At sa ikalawang palapag, isa sa mga bintana ay nagsimulang magliwanag. Pula. Pre, may ilaw sa taas. May tao kaya? Tumigil sila. Narinig ko ang paghinga nila. Gusto kong patayin ng ilaw. Gusto kong pigilan ng tibok. Pero habang mas tumatagal sila sa harap ko, mas lumalakas ang init sa loob ko. Mas nagiging basa ang kahoy. At doon ko naintindihan. Hindi sapat ang paghawak ko sa puso. Hindi ko sinira ang bahay. Hindi ko pinatay ang sumpa. Palitan ko lang ang tagapag-alaga. Ako ang naging babae. Ako ang naging tawag. Ako ang naging pulang ilaw. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.